Mga ka-TH, magandang araw sa ating lahat. So, nandito naman tayo. Pag-usapan natin yung hidden trail marker sa underground. So, kaya hidden, hindi natin ito nakikita. Kaya lang natin nakita nung mag-test-dig tayo. Pag-aralan natin ngayon kung ano ba itong mga ito. Ito ba'y sadyang planado na decoy na para tayo ma-delay? Ano ba katotohanan dito? So yan, doon sa hukay natin doon sa malapit sa Balite, within 6 feet, itong nakuha natin, 2 meters. Ayan, parang para bang ulo ng agila, tuka. Pagdating ng 1 meter pababa dito sa tuka nito, pinagpatuloy natin. Ito ang nakuha natin, na animoy parang box. Yan, batong ilog siya, galing siya sa ilog, katid, kwadrado. Yan. So, mag-comment kayo dito. Dahil kasi ang main marker natin nandun sa kabila, 200 meters away, ay yung hugis barko. Na 200 meters away, papuntang norte, papunta dito sa mga dig site natin. So, malaki ang yung shop ng hapon, medyo malawak, kaya pinag-aralan natin ano ba itong mga lumabas na ito. Yan gawa ng tao yan. Ayan Ayan yung gilid niya parehas. So sa iba niyan, sa ibang nagtitreasure, sasabihin nila positive na kaagad. Pero ako, hindi ko pa pinapalagay ang sarili ko dyan. Kasi pwedeng gawin yan na decoy site para ma-delay tayo, malansi tayo. Marahil alam siguro ng hapon na inalam nila na darating ang panahon, matuto tayo mag-analyze, magkaroon tayo ng malalim na pag-aaral. Tapos lumikha sila ng treasure code na magtutugma din naman lahat sa underground. So tandaan natin yung business ng mga hapon nung una pa lang, binibinta nila yung libro ng treasure code. At yung bus ko dati, namimili niyan. Mahal ang pagkabili. So yan ang linaw. Collective stone ito. Yan kala mo talagang yan tuka talaga. Yan, mayroon pa siyang parang mata dyan, as in parang tinutuka na niya doon sa underground. Kung pag-aralan natin, kung isipin natin, parang mayroon na siyang dinadagit. Alin ba yung dinadagit niya? Ito, lumitaw ito. So yung dig site natin na yun ay aralin pa. So tapos na tayo dyan. Mamaya puntahan natin yung dig site nito. At doon naman sa isang dig site natin, yung frog na nakatagilid, palaka na nakalingon. Tingnan din natin. Ito yun Ayan mga ka-TH, meron siyang pointer. Nakatayo doon yan.
hindi naman diretsang tayo, kundi may degree siya. Kumbaga ang hukay hindi na vertical, parang pa-slide yung tinuturo ng bato na to. So tandaan natin ang ating main marker sa ibabaw, doon tayo humukay sa gilid. Nahugis palaka, may dot, yung pinakamata niya nasa ibabaw, nakatagilid siya. Titingnan din natin to mamaya. So tingnan nyo mabuti at ibang klase itong bato na to noong nilinis namin. Baliktad natin para siyang tadpole, yung anak ng palaka. So ang tanong dito, positive ba yung dig site? Or talagang ginawa lang nila na nakuha natin to para sa inyong kaalaman sa 12 feet. Doon natin nakuha to. Saktong 12 feet. So yan, baliktarin natin. Magiging hugis ano siya. Yan. Yan mayroon siyang mata na sadyang inugid. So kung tingnan natin siya ng buo, tadpole, yung parang anak ng palaka. Meron pa rin siyang pointer sa puwitan niya. So yan mga ka-TH, una natin puntahan yung dito. Yan. So kita-kita tayo doon sa site. So mga ka-TH, nandito na tayo sa area. Doon sa may eagle head, yung ulo ng agila na may kasamang box. Yan ang balite. So nandito yung ating big side. Nag-open cut ako dito nung nakaraan kasi malakas ang tubig. So in-stop muna natin ito kasi medyo inabot tayo ng tag-ulan na noon. So laglagan na siya ng ano. Dito mga ka-TH, yan, naglagay nga tayo ng temporary, baka gumalaw kasi yan. So ito yung bato na to. Dito natin nakuha yung tuka ng agila. Yan, mismo sa gilid na yan, nakaturo pababa. At yung bato na to, ayan, meron siyang hole, malalim. Hindi litaw tong bato na to, kaya lang lumitaw yan dahil hinukay natin, nag-open tayo rito sa buong surface na to. Tapos yan meron siyang parang sagunting dito kung sa Bisaya. Yan, parang may sagunting, parang anchor. Yan, parang siyang sagunting. Tapos may mga marka siya sa tagiliran. Yan yung sign ng Buddha. Yan sadyang inugit yan. So yan, dito natin nakuha yung, mag-comment kayo dito sa video ko na to. Ayan pa triangle yung butas. So continuously pa ito, itutuloy natin yan. Ayan, medyo malalim na yan tingnan natin yung pinagagawa sa atin ng mga Hapon. Kailangan nating mabisto yan. Bahagi ito ng pag-aaral ng ating channel, kasi mahirap yung sa susunod na generation maghuhukay pa rin yung mga kabataan na wala naman talaga. Medyo another ano na naman sila. So kaya yung channel natin ito ay
bahagi ito ng pag-aaral. Win or loss ito. Pero hindi ako nag-assurance na yung kasi mga gumagamit ng mga detector, locator, hindi naman sa sinisiraan ko. Ang pagkaintindi ko, pagkaplanado, dumaan sa engineering yung dig site. Mayroon talagang anti-detecting system yan. Na minsan sa malayo sumisingaw yung ionic. So ligaw na pagka nakabase tayo doon sa mga pandetect na yan. Kaya hindi na ako namili ng pandetect. Ang ginamit ko na lang, decoding, saka mahalaga ang test dig. Lagi tayong mag-test dig. 3 feet, 6 feet. Hanapan natin ng mga underground na positive hidden trail. So ayan mga ka-TH, kita naman tayo dun sa isang dig site na palaka naman yung sign. So mga ka-TH, nandito na tayo sa area kung saan nandito yung isang dig site natin. Ito medyo malalim na ito. Yan nandyan yung isang bato. Yan. Nandun naman yung palaka. Yan yung bato na yon. Mamaya lapitan natin. Triangulated yan mga ka-TH. So ito. Yan, ito naman yung parang hugis na dahon. Ayan, medyo na kung papatong tayo dito. Ayan pawikan. Nandun yung isang paa niya. Parang lumiko siya papunta ron eh. So tingnan na natin yung dig side. Triangulated formation ng bato dito. So ayan mga ka-TH, yung hukay natin. Yan, meron siyang dot dito na malinaw. Ginapos natin to ng malaking lubid dito kasi nakadungaw siya dyan mismo sa dig site natin. Malalim na yan, almost 16 feet. So nandito yung yung frag formation. So binasag ko lang kasi mahirap na makita ng buo. Yan, nakaganyan yan Ayan. So buuin natin ng isang portion lang. Yan. Yan yung mga ka-TH. Binuo lang natin yung binasag ko para hindi makita yan. Palakayan na may dot ang linaw ng pagka-dot So yan yung pinakabibig. So buuin pa natin. Yan. Tingnan natin. Ayan na mga ka-TH. So meron pang isang portion. Binasag ko lang to para hindi makita na buo. Ayan. So alisin na natin ulit. Ayan mga ka-TH. At yung na yan, parang may teardrops dyan. Yan parang pumatak papunta dyan. Ngayon yung ibabaw niyan, puro sunog na mga lupa yan, yung entrada nito. Ayan naman, parang triangulation na nakaturo din dyan. At yung parang mukha dito, tingnan natin.
Nakasmile yung ano dyan. Yan. Yan, nakasmile yan. Mukha. So yan, malalim na yung dig site natin ito. Yan, may nakasuporta din dyan sa bato na yan. So yan mga katits. So ipagpatuloy natin yung discussion doon sa ano, babalik lang ako doon sa kubo. So, yan mga katits. Buo di siguro yung palagay ko malinaw kung na-detalye. So tuloy ang pag-aaral natin maging sa surface trail marker pati sa underground trail marker. So malalaman natin yan nitong habang buhay pa ako. Ibibisto natin yung trabaho ng mga Hapon at sasabihin ko sa inyo kung alin ba yung tamang dig site. Pero doon sa mga big load na imperial sites na sinasabi, palagay ko wala tayong puwang doon. Huwag na nating hangarin yun. Doon lang tayo sa mga 12 feet, 20 feet hanggang 30 feet pataas. Pero yung hanggang 75 feet medyo nalalabuan ako doon. Medyo risky na yon. Sige mga katits, maraming salamat sa atin at sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po at tuloy-tuloy ito ang ating pag-aaral. Bagamat gumagastos tayo, hindi bale sa alang-alang sa kapakanan ng mga kabataan na yung magte-treasure hunting pa sila pag wala na tayo. At i-reveal natin na ang katotohanan ay puro decoy na ginawa din nila mga dig site na yon para tayo ma-delay, malanse at maniwala tayo doon sa treasure code na yan naman pala planado nila. Kaya mga katis, maraming salamat sa atin at God bless natin lahat.